Ngayon, ang i-share naman natin sa inyo, paano ba natin pahalagaan yung kinikita natin dito sa abroad bilang isang OFW. Okay. So, pagdating ng sahod natin, 100%, ang una muna po natin tatagalin ay yung tithes po natin na 10%. Kasi nag-pray po tayo sa Kanya, binigyan po tayo ni Lord ng kalakasan, binigyan po tayo ng trabaho, then binigyan tayo ng biyaya every month. Ngayon, kakatasin po agad natin ay yung 10%. Ito po ay pagbabalik biyaya natin or ibibigay natin sa mga church kung saan po tayo belong. O kung saan naman po tayo nabibless, pwede po natin ibigay doon. Kung hindi naman po kaya yung 10%, pwede po tayo mag-adjust, wala pong problema. Kasunod, sahod at yung 20%. Ito yung isi-save natin sa bangko na 3 to 6 months na ating sahod. At pag sobra na doon sa 6 months, yung ating itinabi na pang emergency fund, ito ay pwede naman nating ilagay sa mga investment na nagko-compound every year. Katulad na lang sa mga investment na sa Pag-ibig P2, sa mga mutual funds, sa mga bond funds. Kasi 24/7 magtatrabaho ito sa atin every year. Okay, nagbibigay po siya ng compounding interest. Okay? Pag ginawa natin siyang habit habang tayo po ay nagtatrabaho, pagdating ng panahon, itong 20% na to ay siya yung bubuhay para po sa atin. Kaya nitong ibigay yung sahod na hindi natin naranasan na habang tayo po ay nagtatrabaho ngayon. Kailangan bayaran ng ating sarili kasi pang di natin binayaran yung ating sarili, hindi po natin alam ang panahon. Okay? So marami pong plot twist everyday po tayo may flat twist. Hindi po natin alam. Kaya mas maganda po, bayaran natin yung ating sarili na 20%. Okay? And the last one, yung 70%. Itong 70% ito yung pagkakasyahin natin every month. Yung padala sa Pilipinas, yung mga pang-enrollment ng mga anak natin, yung pangbayad ng mga bills, yung mga gastusin natin dito sa abroad, ito yung kukunin natin doon sa 70%. At kung hindi naman sakto yung 70% doon sa mga kinikita natin, dapat maghanap na po tayo ng ibang pagkakakitaan or maghanap muli tayo ng side hustle para mapataas yung ating income. Okay? Kung hindi pa talaga kasya, ay pwede po tayo magbawas yung mga hindi naman talaga natin kailangan sa buhay. Kung mahilig po tayo mag-shopping, bawasan po natin mag-shopping. Kung tayo po mahilig mag-inom, bawasan po natin para sumapat yung ating 70% dun sa pang every month natin na expenses. And ito po yung tinatawag natin na abundance formula. Pag ito po sinunod po natin 100% na 10-20 rules or tinatawag natin abundance formula, 100% agkakaroon po tayo ng ipon. Kaya mas mahalaga magkaroon po tayo ng proper mindset tungkol sa pag-iipon and lamang ang may alam.